Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Ariana. Taong 2004, probinsya ng Camarines Sur. Mula pagkabata mulat na sa gawain ng ama at kuya si Ariana. Isang magaling na manggagamot ang ama ng dalaga na minana pa ng kuya. Uumpisahan natin ang kwento ng mga panahong buhay pa ang kuya ni Ariana. At sa puntong yon, 10 taong gulang pa lamang ang dalaga. Kuya, aalis na naman po kayo ni tatay. Bakit ba palagi na lang po kayong abala sa ibang bagay? Hindi na tayo nakakapagkwentuhan. Wika ni Ariana. Nakasimangot ang bata dahil aalis na naman ang kuya at ama. Hayaan mo, pagbalik namin ni tatay, may dala akong pasalubong. Tsaka ikukwento ko sa iyo yung lahat ng pinagdaanan namin sa paglalakbay sa gubat. Tugon ni Joseph. Ay naku, may magagawa pa po ba ako kuya? Wala naman po, di ba? Iingat na lang po kayo ni tatay Pasalubong ko, wag mong kakalimutan. Muling wika ni Ariana. Natawa na lamang si Joseph sa sinabi ng kapatid. Ginulo pa nito ang buhok ng bunso. O siya, alis na kami ha. Huwag pasaway sa nanay mo, Ariana. Tutulungan mo siya sa gawaing bahay ha, maliwanag ba? Wika ni Tatay Ninoy. Aba syempre naman po tay, masusunod. Palagi naman po akong tumutulong kay nanay. Masipag po kaya ako. Mana kay kuya. Tugon ni Ariana. Sige na't umalis na kayo. At baka humaba pa ang usapan. Tsaka para hindi kayo abuti ng dilim sa daan. Wika ni Nanay Delia. Kagad namang humalik sa pisngi ng asawa si Tatay Ninoy. Ganon din si Joseph. Ingat po kayo kuya tatay. Galingan po ninyo tsaka ipagdarasal ko po kayo. Muling wika ni Ariana. Tumango naman ang dalawa at umalis na. Pumunta ang mga ito sa isang gubat na pinaniniwala ang pinupugaran ng mga aswang. Pagalis na magama, kagad namang nagsindi ng kandila si Nanay Delia. Lumuhod ito sa poong nakatayo sa kanilang sentro. Halika nga rito Ariana. Magdasal tayo para sa kaligtasan ng kuya at tatay mo. Wika ni Nanay Delia. Kagad din namang lumuhod si Ariana at sabay na nagdasal ang mag-ina ng paulit-ulit. Matapos magdasal, kagad nang nagpaalam ang bata sa ina na maglalaro lamang sa labas ng tahanan. Kagad naman itong pinayagan ni Nanay Delia at tuwang-tuwa si Ariana. Habang namimitas ng mga bulaklak, may narinig ang bata na isang iyak. Sinundan niyo ni Ariana at nakarating siya sa isang batis. Napakaraming magagandang bulaklak na naroon. Ngunit ang mas pumukaw sa pansin ng bata ang batis na pinaliligiran ng mga paru-paro. Kagad na kinuha ni Ariana ang piso sa bulsa. Ipinikit ang mga mata. Mahiwagang batis. Humihiling po ako na tanggapin nawa yung munting alay ko para matupad yung aking mga dalangin. Magtagumpay po sana at makauwi ng ligtas sila tatay mula sa mga kampo ng dilim. Wika ni Ariana. Inihagis nito ang barya at dito nakita ang isang matanda sa sulok ng batis. Sugatan at nanginginig. Ineng, tulungan mo ako. Hindi ko na kaya pa ang uhaw na nararamdaman ko.
Wika ng matanda. Nanlaki ang mga mata ni Ariana. Kaagad nitong nilapitan ang matanda at sinuri ang mga sugat nito. Naku po Lola, maluba po yung mga sugat ninyo. Sumama po kayo sa akin sa bahay namin para malanasan ko po yung mga natamong sugat ninyo. Wika ni Ariana. Tinulungan pa nitong makatayo ang matanda ngunit kagad siyang pinigilan nito. Tubig lamang ang kailangan ko, Ineng. Maaari bang ikuha mo ko sa batis? Hindi rin ako maaaring sumama sa'yo dahil hindi ako maaaring makita ng iba. Muling wika ng matanda. Tumungo naman si Ariana. Kahit hindi niya abot ang batis ay gumawa ito ng paraan upang makakuha ng maiinom ng matanda. Heto po Lola, uminom ka na ho. Teka lang po titignan ko kung may makita akong halaman para mailagay sa sugat mo. Wika ni Ariana. Kagad itong umalis at nakita ang isang halamang gamot. Dali-dali itong nagpaalam sa kalikasan at pumitas. Pagkuha ng halamang gamot, bumalik ang bata sa kinaroroonan ng matanda. Ngunit wala na ito roon. Nagtaka si Ariana at hinanap pa ang matanda. Ngunit hindi na niya ito nakita. Kaya naman napakamot na lamang sa ulo ang bata. Ilang sandali pa nakita nito sa isang hardin ang matanda kaya naman nilapitan ito ni Ariana. Ngunit laking gulat nito nang bigla na lang nagbago ng anyo ang matanda. Dahil isa kang mabuting bata, sa taglay mong kabutihan at natatangi mong kakayahan, ipinagkakaloob ko sa iyo ang aking mutya. Pakaingatan mo ito. Huwag hahayaang mapa sa kamay ng masama. Bibigyan ka nito ng taglay na kakaibang lakas at sigla ngunit lalabas lamang yun kapag nasa tamang edad ka na. Gamitin mo lamang ito sa tama. Isabuhay ang pagiging mabuti sa kapwa. Wika ng diwatang nagpakilalang lawiswis. Hindi makapaniwala si Ariana sa nasaksihan hanggang sa bigla na lamang niyang narinig ang sigaw ng ina. Kanina pa kita hinahanap. Anong ginagawa mo rito? Alam mong delikado dito sa kakahuyan. Halika na't umuwi na tayo. Kakain na. Wika ni Nanay Delia. Napakunot ang noo ni Ariana sa sinabi ng ina at kagad itong nagpaliwanag. Pasensya na po nanay. Naglalaro lang po ako kanina pero may narinig po kong sumigaw na parang humihingi ng tulong. Kaya naman po kagad akong nagpunta doon. May tinulungan nga po ko na isang matanda pero... Hindi na naituloy pa ni Ariana ang sasabihin. Nang mapagtanto niya na tila nagbago na ang kanilang tila paraisong lugar. Ano bang sinasabi mo anak? Ikaw lang mag-isa dito sa kakahuyan. Tsaka alam mo namang delikado dito. Paniguradong mapapagalitan ako ng kuya at tatay mo. Kapag nalaman nilang hinayaan kitang magpunta dito sa kakahuyan ng mag-isa, ikaw talagang bata ka. Napakakulit mo. O sige na, umuwi na lang tayo. Wika ni Nanay Delia. Mangangatwiran pa sana si Ariana ngunit napagtanto niya na maling gawin yun. Kaya naman hinayaan na lamang niya ang ina na mapagalitan siya. Umuwi na ang mag-ina sa tahanan. Matapos na maglinis ng kamay sabay nang kumain ang dalawa. Nang matapos kumain, kagad na pinaglinis ng katawan ni Delia ang anak upang maghanda sa pagtulog. Dali-dali namang sumunod si Ariana at hinanda ang bihisan. Saka nagpunta sa banyo. Ilang sandali lamang ang lumipas nakarinig ng isang tinig si Ariana. Pamilyar ito sa kanya. Lumitaw sa harapan ng diwata na nakita niya at nakilala sa kakahuyan.
Bakit bigla ka na lang nawala kanina? Napagalitan tuloy ako ni nanay. Akala niya gumagawa lang ako ng kwento eh. Saan ka ba nagpunta? Saka, anong pangalan mo? Tanong ni Ariana. Marahil nagtataka kayo kung bakit tila sanay na ang batang makakita ng mga kakaibang nilalang. Ito ay sa kadahilanang matagal na siyang nakakakita ng mga ganong elemento dahil sa pagiging manggagamot at antingero ng kuya at ama. Ako nga pala si Luis. Sinabi ko naman na sa'yo kanina, di ba, na hindi ako maaaring makita ng iba. Kailangan ikaw lamang ang aking kausapin. Lalo pat marami ang mga masasamang tao at nilalang na nais makuha ang mutsyang pinagkaloob ko sa'yo. Kaya naman ipangako mo sa'kin na ang ating mga pinag-usapan mananatili lang sa ating dalawa. Walang ibang makakaalam kahit pa sarili mong pamilya. Bili ng diwata. Napakunot naman ang noo ng bata sa sinabi ni Wiswis. Hindi ito lubos maintindihan ng mga sinasabi nito. Nagtataka lang ako bakit kailangang ilihim natin ang bagay na ito sa pamilya ko. Magulang ko sila eh. Dapat hindi ako naglilihim sa kanila. Lalo na't maaaring tulungan nila ako sa oras ng pangangailangan. Ano bang kakayahan na meron ang mutsyang ito? Parang wala naman eh. Tanong ni Ariana. Napangiti na lamang ang diwata sa sinabi nito. Wala ka pa talagang kamuwang-muwang sa mundo. Gayunpaman, hindi na mahalaga ang iyong edad dahil ikaw ang aking napili. At sa pagsapit ng tamang panahon, malalaman mo ang lakas na meron ng mutsyang yan. Kaya naman, pangalagaan mo ito at huwag hahayaang mapasakamay ng masamang loob. Wika ni Wiswis. Matapos sambitin ang mga katagang yun, nawala na ang diwata sa paningin ni Ariana. Bigla namang kumatok si Nanay Delia dahil sa pagtataka. Oh anak, may kausap ka ba dyan? Kanina pa kita naririnig na nagsasalitang mag-isa. Tanong ni Nanay Delia. Wala po, Nay. Kumakanta lang po ako ng paborito kong awitin. Patapos na rin ho ako. Tugon ni Ariana. Hindi naman muling nagsalita si Nanay Delia o sumagot man lamang sana. Bumalik na ito sa kanilang tahanan. Matapos baligo, nagpahinga na si Ariana. Itinago muna nito ang mutya sa isang kahon na pinaglalagyan ng mga importanteng bagay na binigay sa kanya ng ama at kuya. O anak, magdasal muna tayo bago matulog ha. Sana bukas makauwi na ang kuya at tatay mo. Kaarawan pa naman ni Joseph bukas. Tulungan mo ko maghanda ng sorpresa para sa kuya mo ha. Wika ni Nanay Delia. Aba syempre naman ay, sakto. Marami akong napitas na bulaklak kanina. Ilalagay ko yun sa mga lagayan tapos gagawa rin ako ng porselas at ibibigay kay kuya bilang regalo. Tugon ni Ariana. Sige na, matulog ka na anak. Magpahinga na tayo at bukas maagang gigising upang makapaghanda. Buling wika ni Nanay Delia. Kaagad namang sumunod si Ariana. Nagdasal muna ito at natulog na. Kinabukasan, 5:00 pa lamang gising na ang dalawa at nag-ayos ng kanilang sorpresa para kay Joseph. Nay, maganda po ba? Sa tingin mo, magugustuhan kaya ni kuya yung mga bulaklak na pinitas ko? Tanong ni Ariana. Aba syempre naman anak. Lahat naman gusto nun basta galing sa'yo. Oh, ayan na pala ang tatay mo Tugon ni Nanay Delia. Kagad na sinalubong ni Ariana ang ama at nagmano. Tay,
Nasaan po si kuya? Bakit hindi mo po siya kasabay? Ah, alam ko na. Bumili siya ng pasalubong sa akin, oh. Tanong ni Ariana. Naluluha naman na hinawakan ni Tatay Ninoy ang balikat ng anak. Anak, pumasok ka muna sa silid mo at kakausapin ko lang ang nanay mo. Wika ni Tatay Ninoy. Garalgal na ang boses ng mga oras na yun. Hindi na napigilan pa ang pag-agos ng luha sa mga mata. Bagamat nagtataka, sinunod na lamang ni Ariana ang sinabi ng ama. Palihim itong nakinig sa usapan. Oh mahal, bakit ka umiiyak? Nasaan ba si Joseph? Nagluto pa naman ako ng paborito niyang pansit. Tsaka sopas dahil kaarawan niya ngayon. Tanong ni Nanay Delia. Kagad namang lumuhod sa paanan ng asawa si Tatay Ninoy. Tuluyang bumuhos ang luha nito na kanina pa pinipigilan. Patawarin niyo ko ni Ariana. Hindi ko nagawang mailigtas ang ating anak. Napas lang siya ng mga kalaban. Ginawa ko ang lahat para iligtas siya pero nawalan ako ng malay. Dahil sa mga pinsalang natamo ko. Pagising ko na lang nasa bahay na ako nila Emo. Sinabi nila sa akin na wala na si Joseph. Pagpapaliwanag ni Tatay Ninoy. Napaupo sa sahig si Nanay Delia. Samantalang si Ariana naman, nabitawan ang hawak nitong bulaklak. Tay, gusto ko pong makita si kuya. Pakiusap, tay. Dalhin mo po ako sa kanya. Wika ni Ariana. Hindi nila inaasahan ang balitang sasalubong sa kanila. Ang sorpresang kanilang inihanda ay nabalot ng lungkot at bighati. Kinabukasan dumating ang katawan ni Joseph. Hindi lubos maisip ni Ariana na ang mga bulaklak na pinitas na para sana sa kaarawan ng kuya. Ito mismo ang ginamit sa burol nito. Nakikiramay ako sa inyo. Walang may gusto sa nangyari kaya sana, Delia. Huwag mong isisi kay kuya ang nangyari ha. Wika ni Emo. Bakit hindi ko isisisi sa kanya? Siya ang dahilan kaya nariyan ng anak namin at pinaglalamayan. Kung hindi niya sana tinuruan si Joseph ng lecheng panggagamot na yan, nasa eskwelahan siya at nag-aaral kagaya ng iba. Pero hindi. Sumasabak siya sa gera laban sa mga nilalang na hindi pangkaraniwan. At para saan? Sa kapakanan ng baryong ito. Isinusumpa ko ang lugar na ito. At matapos nang ang libing ni Joseph, lilisanin ko na ito. Wika ni Nanay Delia. Isisi mo na sa akin ng lahat. Huwag mo lang akong iwanan. Si Ariana, huwag mo rin sanang ilayo sa akin. Tugon ni Tatay Ninoy. Alam mong hindi ko anak si Ariana kaya anong pakialam ko sa batang yan? Dapat siya na lang ang namatay, hindi ang anak ko. Muling wika ni Nanay Delia. Sa puntong yon nasampal ni Tatay Ninoy sa harapan ng tao ang asawa. Lumayas ka sa harapan ko. Hindi kita kailangan. Sa tingin mo matutuwa si Joseph kung makita niyang inaapi mo si Ariana? Hindi. Kung hindi mo kayang tanggapin ang anak ko, makakaalis ka na. Wika ni Tatay Ninoy. Hindi makapaniwala si Ariana sa revelasyong kanyang nalaman. Hindi ito makapaniwala dahil mula pagkabata, ang alam niya tunay na ina ang kinagisnan. Matapos ang libing ni Joseph, tuluyan nang nasira ang pamilya ni Ariana. Huminto sa pag-aaral ang bata at lumaki ito na tahimik. Hindi rin ito kinikibo ang ama dahil sinisisi niya ito sa lahat ng nangyari.
Lalo na't pakiramdam ni Ariana ay wala itong ginawa upang maayos ang dating masayang pamilya. Sa paglipas ng panahon, nagdalaga na si Ariana. Pumasok ito bilang tendera sa palengke at kahit huli na sa pag-aaral, ipinagpatuloy niya ito. Sa pagdaan ng mga araw, nakapagtapos ng high school ang dalaga. Hindi na nito kinaya pa ang gastusin sa paaralan kaya naman huminto na ito. Bakit hindi mo ituloy ang iyong pag-aaral? Sayang naman. Nabanggit sa akin ng tatay mo na gusto niyang suportahan ka kaso ayaw mo naman. Totoo ba yon? Tanong ni Tio Emong. Para saan pa, Tiyo? Alam ko naman na gusto niya lang maging maayos kami. Kaya ganun siya sa akin. Kinukuha niya lamang ang loob ko para magaya kay kuya. Kalaunan, ituturo niya sa akin yung lihim na karunungan na dahilan kaya nasira yung masaya naming pamilya. Tugon ni Ariana. Sa tingin mo, matutuwa kaya ang kuya mo na makitang ganyan ang nangyayari sa inyo? Di ba hindi? Walang may gusto sa nangyari. Hindi nyo dapat sisihin si Ninoy sa mga naganap. Muling wika ni Tio Emong. Hindi naman yun ang problema, Tiyo. Bukod sa naglihim siya sa akin tungkol sa tunay kong ina, hinayaan niya si Nanay Delia na umalis. Pakiramdam ko tuloy, ako ang may kasalanan ng lahat. Sana ako na lang ang namatay, hindi si kuya. Hindi sana ganito yung nangyari. Napailing na lamang si Tio Emong sa sinabi ng pamangkin. Lahat ng nangyayari may dahilan. Ano man yun, kailangan harapin nyo ng walang pag-aalinlangan. May plano ang Diyos, kaya ikaw ang naiwan. Sige na, Tiyo. Tama na po ito. Ihatid na lamang kita sa bahay mo. Naku, hindi na. Kaya ko naman tsaka tatawid lang naman ako. Umuwi ka na para makapagpahinga ka. Wika ni Tio Emong. Tumango naman si Ariana. Tumawid na si Tio Emong at ilang sandali lamang ang lumipas. Nakita ng dalaga ang mabilis na sasakyan. Bumubusin na ito na nagpapahiwatig na wala itong preno. Mabilis na kumilos ang dalaga. Itinulak ang tiyuhin upang sagipin ngunit naiwan si Ariana sa gitna. Napapikit na lamang ang dalaga at hinanda ang sarili sa kamatayan. Ngunit laking gulat ng dalaga. Biglang huminto ang sasakyan nang hawakan niya ito. Hindi makapaniwala si Ariana sa nangyari. Kaya naman nawalan ito ng malay. Kaagad namang dinala ang dalaga sa tahanan ni Tio Emong. Mabuti na lamang maayos ang pakiramdam nito. Tiyo, ano bang nangyari? Akala ko po mamamatay na ako kanina eh. Pero paano po nangyari yung bagay na yun? Tanong ni Ariana. Hindi ko rin alam, Ariana eh. Pero sa tingin ko, meron kang tanga na mutyano. May nililihim ka ba sa amin? Tugon ni Tio Emong. Sa puntong yon, muling sumagi sa isipan ng dalaga ang tungkol sa mutya na pinagkaloob sa kanya ng diwata. Gayunpaman, hindi pa rin yun sinabi ng dalaga. Tiyo, paano naman po ako magkakamit ng mutya? Ni minsan, hindi nga ako umalis sa lugar natin eh. O kaya sumama man lang sa inyo nung umakyat sa bundok. Kahit nga magpunta sa ibang baryo. Pagpapalusot ng dalaga. Natahimik si Tio Emong. Hindi na naghinala pa sa pamangkin dahil tama naman ang sinasabi nito. Matapos ang araw na yon, naging maingat na si Ariana lalo na't ayaw nitong kulitin siya ng ama.
Isang araw umuwi na sugatan si Tatay Ninoy. Hindi na natiis ng dalaga ang ama. Kaya naman sinubukan niya itong gamutin gamit ang kaalamang natutunan niya noon sa kuya. Nakaligtas naman sa panganib ang ama. Ngunit nalaman ito na meron siyang kaalaman sa lihim na karunungan. Sa paglipas ng mga araw, pinilit ng ama si Ariana na ito ang maging tagapagmana niya ng lahat ng kaalaman, maging ang tangang pinangangalagaan. Ariana, ikaw na lamang ang anak ko na maaaring magmana ng kakayahan ko. Kaya sana, tanggapin mo na ang aking alok. Wika ni Tatay Ninoy. Hindi ka pa rin po nadadala, Tay. Nawala na si kuya at nanay sa'yo. Pati po ba naman ako? Tugon ni Ariana. Hindi naman sa ganun, anak. Subukan mo lang naman. Muling wika ni Tatay Ninoy. Ngunit mariing tinutula ni Ariana ang inaalok ng ama. Wala itong balak na gamitin ang mutsyang bigay sa kanya ng diwata. Ngunit tila ba iba ang plano ng tadhana para sa kanya. Isang araw bigla na lamang nawala ang ama ni Ariana. Sanay na ang dalaga sa gawaing iyon ni Tatay Ninoy. Ngunit isang liham ang natanggap. Hindi maaari ito. Bakit maging si Nanay Delia kailangang madamay? Tanong ni Ariana sa sarili. Nabasa nito ang liham na pinadala ng mga kaaway. Nag-aalinlangan man sa mga kakayahan. Walang ibang pagpipilian si Ariana kundi sabihin sa tiyuhin ng sitwasyon. Ano naman ang pakay nila sa inyo? Alam kong maraming kaaway ang tatay mo. Pero bakit ikaw ang nais nilang makuha? Umaming ka. May tinatago ka ba sa amin, Ariana? Tanong ni Tio Emong. Malalim na napubuntong hininga si Ariana. Wala itong nagawa kundi sabihin ang sikreto sa tiyuhin. Itong mutya ng diwata ang habol nila. Bihag nila si nanay at tatay. Pakakawalan lamang nila ang mga magulang ko sa oras na ibigay ko ito sa kanila. Wika ni Ariana. Pero hindi mo yan maaaring ipagkaloob sa kanila. Lalo pat tuso ang mga kalaban. Tugon ni Tio Emong. Kaya nga po kailangan ko ang tulong mo, Tiyo. Masama ang loob ko sa mga magulang ko. Pero hindi ko mahaatim na malagay sila sa panganib nang dahil lang sa akin. Natatandaan ko ang sinabi ni Kuya noon sa akin. Kapag dumating ang araw na ito, ibigay ko daw sa iyo ang liham na ito. Wika ni Tio Emong. Iniabot nito ang lihim sa pamangkin at kagad binasayo ni Ariana. Labis na lungkot ang naramdaman ng dalaga dahil buong buhay niya. Sinisisi ang ama ngunit palihim pala siya nitong binabantayan at dahil sa kanya. Nasa panganib ang buhay nito. Tinulungan ni Tio Emong ang pamangkin upang makapaghanda sa paghaharap sa mga kalaban. Kagad na kumilos ang dalaga at hinanap ang lugar kung saan tinatago ang mga magulang. Hindi na sumama pa si Tio Emong dahil sa pangamba na sugurin ang pamilya nang wala siya. Kaya naman hinarap ng mag-isa ni Ariana ang mga kalaban. Ngunit pagkarating doon ng dalaga, wala nang buhay ang ina. Hindi ka na sana pumunta pa dito, anak. Hinayaan mo na sana akong mamatay sa kamay ng mga kaaway. Wika ni Tatay Ninoy. Aaminin ko po, Tay. Galit po ko sa inyo ni Nanay. Pero hindi ko maaatim na mapahama kayo. Pero pasensya na. Nahuli po ako. Patawad, Kuya. Hindi ko man lang nagawang iligtas si Nanay. Wika ni Ariana. Makapagbagbag damdaming eksena.
Nakakaiyak. Wika ni Lilac. Akala mo yata maililigtas mo ang tatay mo. Hindi. Hanggat hindi mo sa amin sinusuko ang mutya ng diwata, hindi kayo makakalabas dito. Wika ni Saddam. Pinuno ng mga aswang. Makukuha niyo lamang yun kapag patay na ako. Tugon ni Ariana. Nilabanan nito ang mga aswang ngunit hindi niya nagawang ubusin ang mga ito dahil nag-iisa lamang. Sige, ituloy mo ang iyong pagmamatigas, Ariana, para pugutin ko na rin ang ulo ng tatay mo. Wika ni Saddam. Tumawa naman si Lilac, anak ng pinuno, at inuudyakan si Ariana. Anong silbi ng iyong pakikipaglaban para sa isang taong walang kwenta? Kagaya ng iyong ama. Kaya kung ako sa'yo, iwanan mo na lang siya at iligtas mo ang iyong sarili. Wika ni Lilac. Ngunit hindi ito pinakinggan ni Ariana. Sinipa nito ang lalaki. Mabilis namang kumilo si Saddam. Akmang papatayin na sana ang ama. Lumuhod sa paanan ng mga ito si Ariana. Sige, ibibigay ko sa inyo ang nais ninyo. Huwag niyo lang sasaktan ng tatay ko. Siya na lang po ang meron ako. Wika ni Ariana. Inilabas nito ang mutya ng diwata at binigay kay Lilac. Kaagad namang pinakawala ni Saddam si Tatay Ninoy. Nagyakapan ng magama. Isinuko ni Ariana ang mutya para sa kapakanan ng ama. Ngunit tuso pala ang mga kaaway. Akala ko matalino ka. Pero kagaya ka rin pala ng kuya mong utu-uto at madaling malinlang. Wika ni Saddam. Kinuha nito si Ariana at inangat. Akmang dudukutin na nito ang puso ng dalaga. Mabilis na tumayo si Tatay Ninoy. Itinarak ang balisong sa leeg ng aswang. Nabitawan nito si Ariana at kagad na kumilos si Lilac upang tuluyan na ang dalaga. Ngunit mabilis na humarang si Tatay Ninoy. Ito ang sumalo sa saksak ng kalaban. Napasukan ng dugo si Tatay Ninoy habang yakap-yakap ang anak. Dito lamang napansin ni Ariana na walang anumang suot na medalyon, mutya o anting-anting ang ama. Patawari mo ako, anak. Dahil hindi ko nagawang protektahan ang ating pamilya. Ituloy mo ang iyong pangarap sa buhay. Sa wakas, makakasama ko na rin ang kuya at nanay mo. Babantayan ka namin mula sa itaas. Wika ni Tatay Ninoy. Napasigaw na lang sa galit si Ariana. Ibinuhos ang buong lakas. Tumayo ito at walang habas na pinagpapaslang ang mga kaaway. Wala itong pakialam kahit may natatamo pa siyang sugat. Nang maubos ang mga kaaway, napaluhod sa lupa si Ariana at nawala ng malay. Nang muli nitong iminulat ang mga mata, bumungad sa kanya ang muka ng tiyuhin at sinabi nitong nagtagumpay ang dalagang supilin ang kasamaan sa kanilang baryo. Ngunit hindi niya nagawang iligtas ang mga magulang. Napatawad ni Ariana ang ama, maging ang nanay na kinagisnan. Ngunit huli na ang lahat dahil pumanaw na ang mga ito. Upang hindi mapag-interesan pa ng ibang nilalang ang mutya ng diwata, itinago yun ni Ariana sa isang sagradong lugar na siya lamang ang nakakaalam.
Sa kasalukuyang taon, ipinagpatuloy pa rin ni Ariana ang naumpisahan ng ama. Patuloy na binabahagi sa iba ang aral na natutunan sa buhay. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Mika. Taong 1983. Probinsya ng Samar. Maagang nag-impake si Mika dahil ng araw ding yun. Pupunta sila ng anak sa Samar. Hindi tumitigil sa kakaiyak ang 3 taong gulang niyang anak. Dahil naiwan ito sa kuna habang nag-iimpake ang ina. Silang dalawa na lamang ang pamilya. Dahil iniwan sila ng asawa at sumama sa ibang babae. Ito din ang dahilan kung bakit napagpasyahan nilang umalis na sa lugar. Dahil sa 6 na oras pa ang biyahe magmula Albay, nagmadali na si Mika na makaalis na ng tahanan. Magmula dito, naglakad ang mag-ina ng 1 oras papunta sa sakayan ng barko at 4 na oras naman ang tinagal hanggang sa makarating ng Samar. Mula doon, 1 oras muli na lakaran papunta sa bundok kung saan nakatira ang mga magulang. Pagkababa ng mag-ina sa barko, naupo muna si Mika sa gilid dahil panay ang iyak ng bata at lumiliyad na ito habang sumisigaw. Tinatapik niya sa puwetan ang bata para tumigil ngunit ayaw talaga nitong magpaawat. Medyo nababahala na rin si Mika dahil hindi naman sumasagot ang bata kapag tinatanong kung ano ang masakit sa kanya. Maya-maya pa, may isang dalagang lumapit. Nakaputi at napakaganda na mukhang banyaga. Ngunit ang kasuotan ay napakadumi at butas-butas. Nakakasulasok din ang masangsang nitong amoy. Wala namang sinabi ang babae. Tinitigan lamang ang bata na mas lalong nagpaiyak at halos mawalan na ito ng hininga. Nang subukang titigan ni Mika sa mata, hindi naman makatingin ang babae sabay talikod at diretsong umalis. Inisip na lamang ni Mika na baka baliw yung babae. Kaya hindi na pinansin pa. Hindi naman tumigil pa sa pag-iyak ang anak. Kaya minabuti niyang bagtasin na ang daan papunta sa tahanan ng mga magulang. Mabuti na lamang ay nakatulog ang bata habang naglalakad. Kaya mas napabilis ang pag-uwi niya sa tahanan ng mga magulang. Nang makarating kagad siyang sinalubong ng mainit na yakap ng ama. Habang ang ina naman, kinuha ang natutulog na bata. Labis na tuwa ng mga magulang sa pagdating ng mag-ina. Dahil 12:00 na ng hapon ng mga oras na yun, nagaya na ang mga magulang na mananghalian. Habang kumakain, pinag-usapan ng 3 ang nangyari sa asawa ni Mika. Hindi na niya napigilan pa ang emosyon at tumulo na lamang ang luha habang kumakain. Matapos ang kaunting pag-uusap, tinignan niya ang natutulog na anak ng mahimbing. Kaya naman nakipag-usap muna siya sa ina. Sa maghapong yon, walang humpay ang naging pag-uusap nilang mag-ina. Nang magising ang bata ay hinayaan lamang itong maglaro. Samantalang ang ama naman, pumunta muna ng bundok para manguha ng mga panggatong. Pagsapit ng gabi, maagang nakatulog ang bata kaya inihiga niya ito sa kwarto ng mga magulang. Merong malaking bintana doon ngunit pinanitiling sarado ng ama kaya naman napakadilim. Lalo pat isang maliit na gasera lamang ang may sinde. Narinig ni Mika na nag-uusap pa sa kusina ang mga magulang. Kaya tumabi na sa anak dahil nakaramdam na din ng pagod. Ngunit hindi siya makatulog dahil napaka-alinsangan ng paligid. Biglang umiyak ang anak at nang hawakan ito,
Tagaktak na ang pawis kaya binuksan niya ang bintana para kahit papano may hanging pumasok sa loob. Hindi tumatahan ang bata kaya naisipan niyang kumuha ng tubig at bimpo sa palikuran para hilamusan. Sanay ang bata na maligo bago matulog. Iniwanan na muna ang bata at dali-daling pumunta sa palikuran. Naabutan ni Mika ang mga magulang na natutulog na sa upuang kawayan sa kusina. Kaya dahan-dahan lang siyang naglakad papunta sa palikuran. Nang makakuha ng tubig, hindi na pinansin pa ang mga natutulog. Tumakbo na ito papunta sa kwarto dahil sa narinig na nagwawala na ang anak. Pagkabukas ng pinto, naabutan niyang hindi naman umiiyak ang bata. Nakaupo sa higaan at may katabing babae. Dahil madilim na mga oras na yon, hindi niya masilayan ng maayos ang babaeng katabi. At inisip na baka nagising na ang ina at pinatahan ng anak. Habang papalapit, sinabi pa ni Mika na bumalik na sa pagkakatulog ang ina at kaya na niya ang bata. Ngunit nabitawan ni Mika ang hawak na tabo nang tuluyang makalapit. Hindi ang ina ang nakita kundi ang dalagang lumapit kaninang umaga habang umiiyak ang anak. Dali-daling inagaw ni Mika ang bata at hindi naman lanlaban ang dalaga. Tinignan lamang siya nito habang nakangisi. Sobrang nakakakilabot lalo pat nang dahan-dahan itong lumalapit sa kanya. Nang oras na yon, hindi din alam ni Mika kung bakit hindi niya naisip na humingi ng tulong. Wala ding ibang ginawa si Mika kundi yakapin na mahigpit ang bata at nang marinig na naglalakad na papalapit ang ama. Dahan-dahang umalis yung babae. Pero hindi malilimutan ni Mika kung paano ito lumabas ng tahanan. Nakadikit ang kamay at paa ng babae sa dingding na tila butike. Pabaliktad din itong gumalaw. Nauuna ang mga paa at halos 2 segundo lamang ay nakalabas na sa pagitan ng bubong at dingding. Pagkarating ng ama, doon pa lamang bumuhos ang luha ni Mika dahil sa sobrang takot. Habang ang bata naman, natulala at tila walang emosyon. Dahil sa pag-iyak ni Mika, nagising ang ina at tumakbo papasok ng kwarto. Kaagad nitong kinuha ang kargang bata at tinapik ang puwetan at braso para makaiyak. Dahil nakakabahalang nakatulala lamang ito. Hindi naman kaagad tinanong ng ama si Mika patungkol sa nangyari. Hinayaan lamang ito hanggang sa kumalma. Lumabas na muna ang ina kasama ang bata para paamuyin ito ng luya. Alam ko anak, kahit hindi ka pa man magsalita, nakaengkwentro ka ng isang aswang. Matagal na panahon nang laganap ang mga ganitong nilalang sa lugar natin. Bata ka pa noon. Doble-doble na ang proteksyong ginagawa ko para sa'yo. Hindi ko na din nagawa pang ikwento ang mga ito dahil ganito nga. Mahina ang loob mo eh. Kaya ko din isinara ang bintana para walang basta-basta na magpakita sa'yo. Kaso lang, may pagitan nga pala ang pader at bubong natin na pwedeng mapasukan. Ito anak, palagi mong dalhin ang langis na yan. At sa tuwing may aswang sa paligid, kukulo ito. Palagi ka rin maglalagay sa katawan ng kaperasong luya lalong-lalo na sa bata. Wika ng ama ni Mika. Nang marinig ang salitang anak ay napatayo si Mika at pinuntahan ang maglola sa kusina. Naabutan namang maayos na ang kalagayan ng bata. Ayon sa lola, nahimasmasan na ito matapos makalanghap ng luya. Nang gabing yon, magkakatabing natulog ang mag-anak habang ang ama naman ay naglapag ng banig sa may bintana. Kinabukasan,
Nagpresentang mamalengke si Mika dahil sa napansing wala na masyadong pagkain sa kusina. Isa sa mga dadaanan na mag-ina papuntang palengke ay ang maliit na ilog. Nang madaan dito, naramdaman ni Mika na tila may sumusunod at nanglingunin. Muli niyang nakita yung babaeng aswang. Mabuti na lamang at mababaw ang tubig sa ilog kaya kinarga niya ang bata at naglakad ng mabilis. Habang diretsyong tinatahak ang daan, napansin ni Mika na hindi sila nakakaalis sa isang parte ng ilog. Halos isang oras na ngunit kada lingon ay ganun pa din. Kinakabahan na si Mika na mga sandaling yun. Alam niya sa sarili na merong mali sa daan. Pinagpapawisan na ito ng malamig. Dahil kahit anong takbo ay hindi talaga sila nakakaalis. Dagdag pa sa kilabot ang babaeng pabigla-biglang tumatambad sa harapan nila habang nakangisi. Walang ano-ano eh. Nagpumiglas ang kargang bata na naging sanhi ng pagkahulog nito. Nangakbang pupulutin na sana ni Mika. Nakita niyang may katabi na ang bata na isang biik na napakaputik. Kagad nitong kinuha ang anak at biglang nagbago ang paligid. Naroon na sila sa isang residente na may alagang biik at nasa likod sila ng tahanan nito. Lumabas ang isang lalaki para tulungan ang mag-ina. Itinuro kay Mika ang poso kung saan pwedeng maghugas. Matapos na malinis ay nagtanong ang lalaki kung ano ang ginagawa nila sa likuran. Hindi naman makasagot si Mika gawa ng hindi din niya malaman ang nangyari. Inalok sila nito na mag-almusal muna. Ngunit nagpaalam na si Mika na uuwi para makapagpalit sila ng damit ng anak. Hindi na nagawa pa nitong mamalengke. Pagkarating ng tahanan, nagtanong ang mga magulang kung bakit basang-basa ang dalawa. Inilahad ni Mika ang lahat ng pangyayari at bigla namang nagsalita ang ama. Hindi ba't biniling ko na sayo kagabi na magsuot kayo sa katawan ng kaperasong luya? Yan ang tutulong sa inyo para mapalayo ang mga masasamang nilalang. Sa susunod na makaengkwentro ka ulit ng ganito, baliktarin mo ang suot mong damit nang makita mo ang tamang daan. Bili ng ama. Hindi na sumagot pa si Mika at matapos pangaralan ng tatay, pumunta na ng palikuran para paliguan ng anak. Nagpasya naman ang ina nito na magpunta sa albularyo para patignan ng bata. Dahil baka kung ano na ang ipinataw ng aswang. Lalo pat hindi masyadong nagsasalita ng mga oras na yon ng bata. Pagkarating sa albularyo, tahimik pa din ang bata at nang hawakan ito ng matanda. Napaliyad na lamang ito sa kakaiyak. Nagustuhan ang batang ito ng isang aswang. Mag-iingat kayo dahil matindi ang pagnanais nitong makuha ang bata. Wika ng albularyo. Dinasalan ito ng matanda at matapos ang kalahating oras, nahinto na ito sa pagiyak. Bago pa man makaalis ay pinabauna ng matanda ang bata ng kwintas na may palawit na isang botelya na naglalaman ng langis at ugat ng kahoy. Mahigpit din itong pinagbili na huwag tatanggalin ang kwintas na yon. Nagpaalam na ang mag-anak at nagpasalamat naman dito si Mika. Nang makauwi, nakatulog na ang bata at sa maghapong yon, hindi na muna namalengke si Mika. Matapos ang insidenteng yon, hindi na muling nakaengkwentro pa ng aswang si Mika dahil alam na niya ang mga pangontra. Sa taong yon, nagpasya ito na hindi na muna bumalik ng Albay. Naging mahirap man nung una na mamuhay na may mga pagala-galang aswang. Ngunit hindi kalaunay natutunan na ring pakisamahan ang mga ito. Samantala,
Hindi naman tinatanggal ng anak ang kwintas na galing sa albularyo. Palagi ding naglalagay ng luya sa katawan. Dinadala ang botelyang may langis na galing sa ama. Matagal na panahon na ang nakalipas magmula ang insidenteng yun. Ngunit hindi pa rin basta-basta makakalimutan ni Mika na isang beses ay makaengkwentro ng malabanyagang babae na gustong makuha ang anak. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Melchor. Taong 1949. Antique. Matagal nang naninirahan ang mag-asawang Melchor at Linda sa isang liblib na lugar sa Antique. Dating mga taga Mindanao at napadpad sa Antique nang dahil sa gerang nagaganap. 12 taon na magmula nang manirahan sila doon. Nang panahong dumating ang mag-asawa sa lugar, walang kakilala at walang matuluyang kaya pansamantala silang nanirahan sa istasyon ng barangay. Dahil sa mabait ang kapitan ng mga panahong yun, pinatuloy muna sila sa isang abandonadong tahanan at ayon dito. Matagal na panahon nang walang umaangkin sa tahanang yun. Napakalaki nito na tila pagmamay-ari ng isang mayamang tao. At dahil sa mukhang ligtas namang manirahan sa lugar, gawa ng malaki at matatag ang tahanan, minabuti ng mag-asawa na dito muna tumuloy. Sa tagal ng paninirahan, wala namang nangyaring kakaiba. Ngunit inaamin ng dalawa na nakakaramdam sila ng mabigat na presensya sa loob ng tahanan. Swerte naman ng taong ding yun ay nabuntis si Linda. Dahil sa paghahanda sa panganganak ng asawa, walang humpay sa pagtatrabaho si Melchor. Kanang kamay ito ng kapitan kaya kahit anumang oras, pwedeng kailanganin ang serbisyo. Wala namang problema gawa ng malaki ang sinasahod at nakakaipon buwan-buwan. May mga oras na nakikiusap si Linda kay Melchor na wag na munang iwanan sa gabi, lalo na kapag pinapatawag ng kapitan. Ngunit nagagawa itong tiisin ng asawa dahil sa malaki ang utang na loob niya dito. Ibinibili na lamang ni Melchor na parating magpahid ng kalamansi sa tiyan at wag aalisin ang bala ng baril sa katawan. Isang araw, may nagawi na isang babaeng pulubi sa lugar. Gawa ng sobrang nakakaawa ang itsura. Napakapayat ng katawan at lubog na din ang pisngi. Pinakiusapan ng kapitan sina Melchor na kung pwede ay patirahin ito sa tahanan. Kahit sa isang kwarto lamang. Likas namang mauwain ang mag-asawa kaya sumang-ayon sila sa pakiusap ng kapitan. Mabait naman ang babaeng pulubi. At sa katunayan, ito na nga ang nakakasama ni Linda tuwing umaalis si Melchor. Lumipas ang 4 na buwan at naging matalik na kaibigan ang dalawa. Madalas ito na ang nag-iigib ng panligo ni Linda tuwing wala ang asawa. Hindi na kaya pa ni Lindang gumawa ng mabibigat na gawain dahil 8 buwan na itong buntis na mga panahong yun. Sa buong panahong ito, ni isang beses ay hindi nakatitig ng diretsyo kay Linda ang babae at palaging nakayuko pag kinakausap. Hindi naman ito binigyang mali siya pa ni Linda dahil baka mahiyain lamang talaga ang babae. At sa katunayan, hindi rin ito palaimik. Isang araw nakaupo si Linda sa harapan ng tahanan. May isang lalaki na huminto sa harapan. Nagpakilala itong albularyo at nagtanong kung siya ba ang bagong naninirahan sa tahanan. Tumango naman si Linda at inalok siya ng albularyo. Nahilutin ang tiyan para maging malusog ang bata at hindi mahirapan sa panganganak. Dahil sa hindi pa din nakakaranas ng hilot at wala rin ang asawa,
Pumayag naman si Linda. Pinapasok niya ang albularyo sa kwarto para maayos na makapaghilot. Habang hinihilot, hinahanap ni Linda ang kaibigan para magpatulong na paghandaan sana ang albularyo nang kahit kaunting makakain man lang. Malusog ang batang nasa sinapupunan mo, pero nanganganib kayong mag-ina sa tahanang ito. Inaabisuhan na kita sa lalong madaling panahon. Lumipat na kayo ng bahay. Wika ng albularyo. Nakaramdam ng takot si Linda. Ngunit tumugon na lamang na magdodobli ingat na lang dahil sa wala silang malilipatan. Wala namang iba pang sinabi ang albularyo at nagpatuloy na lamang ito sa paghilot. Makailang minuto pa ay natapos na din at bago pa man tuluyang umalis. Huwag mo sanang ipagsawalang bahala ang sinabi ko, ihaha. Dahil sa sinabi ng albularyo, hindi maiwasan ni Linda na kung ano ba ang sinasabi nitong panganib. Lalo pat sa loob ng 8 buwang pagdadalang tao, wala naman siyang naramdamang kakaiba. Ngunit sa kabilang banda, nababahala din si Linda dahil matagal na nilang hiling sa itaas na magkaanak. Buong maghapon niyang hindi nakita ang babae sa tahanan. Hindi din niya pinuntahan ang kwarto ng babae dahil ayaw niyang makialam sa espasyo nito. Naupo na lamang si Linda sa pinto ng tahanan at matyagang inantay ang asawa hanggang sa nakatulog. Mahal? Mahal, gising na. 8:00 na oh. Bakit nandito ka sa labas? Wika ni Melchor. Nagising naman si Linda at inlalayan ang asawa papasok. Habang nakahiga ang dalawa sa kwarto, naikwento ni Linda ang buong nangyari sa maghapon, lalo na ang naghilot na albularyo. Ano? Bakit naman basta-basta ka na lang nagpapahilot ng hindi ko nalalaman? Malay ba natin na baka yung matandang yun aswang pala? Sa susunod, mahal, huwag ka basta-basta papayag. Lalo na't hindi naman natin yung kakilala Wika ni Melchor. Humingi naman ng paumanhin si Linda. Wala namang iba pang sinabi si Melchor at nakatulog na lamang sa sobrang pagod. Kinaumagahan, maagang bumangon si Melchor para magluto ng almusal. Hindi pa man natatapos ay nagising na ang asawa. Sumagot naman si Melchor. Pinagpahinga muna siya ng kapitan sa araw na yon. Ang buong maghapon ay ginugol lamang na mag-asawa sa pagkwekwentuhan at pagkain ng kahit anong gustuhin nila. Hindi na mayaya ni Melchor na mamasyal ang asawa dahil malaki na ang tiyan at medyo hirap na din sa paglalakad. Bandang 7:00 ng gabi, may isang tauhan ni kapitan na nagpatawag kay Melchor. Kagad naman itong umalis at binilin sa asawa na isarado lang ang mga pinto at bintana. Habang naglalakad si Melchor, natanong nito ang lalaki kung bakit siya pinatawag ni kapitan. Ngunit hindi ito sumasagot. At sa buong paglalakad, hindi man lamang umimik ang lalaki. Nang makarating sa tahanan ng kapitan, umalis na ang lalaking tumawag sa kanya. Nagmasid-masid si Melchor, ngunit wala namang tao sa paligid. Nagulat ito nang biglang lumabas ang isang babae na tila katulong dahil sa suot na uniforme. Ayon sa babae, wala ang kapitan ngunit utos nitong ilagay ni Melchor sa maliliit na supot ang 2 sakong bigas na ipapamigay bukas ng barangay. Sinamahan ng katulong si Melchor sa isang kwarto at dali-dali naman niyang tinapos ang pagbabalot. Halos 1 oras din at nang makatapos ay nagpaalam na sa katulong. Tumakbo na pauwi dahil sa pag-iisip sa asawa.
Nang makarating sa tahanan, napansin niyang nakabukas ang pinto. Dumiretso ito at nakaramdam ng kaba nang makitang bukas din ang pinto sa kwarto. Habang papalapit, naririnig niya na tila may ibang tao sa loob ng silid. Kaya naman dali-dali siyang naglakad. Nang makarating sa loob, nanlaki ang mga mata nito. Nang makita ang dalawang taong dumidila sa tiyan ng asawa. Hindi makagalaw si Linda dahil sa takot. Lumabas at pumunta si Melchor sa kusina para kunin ang itak, maging ang naitagong buntot page, at pagkatapos, kagad na kumaripas ng takbo papunta sa silid. Nang malapitan niya ang asawa, nawindang ito nang makita ang kasamang babae sa tahanan at si Kapitan. Parehong sarap na dumidila sa tiyan ng asawa. Sabay itong napatitig sa kanya. Nakita niya ang namumula nitong mga mata at mahabang mga dila. Inihampas ni Melchor ang buntot pagi sa dalawa. Kada hampas ay napapasigaw ang mga ito. Umuusok ang latay sa bawat pagtama ng buntot pagi at parang nangihina. Nang bahagyang tumigil si Melchor, nagpulasa na ang dalawa. Naiwan naman ang asawang nakatitig sa kawalan habang napupuno ng dugo ang suot na saya. Dali-daling binaba ni Melchor ang hawak at kagad niyakap ang asawa. Hindi niya malaman ang gagawin. Kaya tumakbo ito palabas at pinakiusapan ng isang matandang babaeng kapitbahay. Hindi man ito manggagamot o albularyo. Ngunit tinulungan nitong pansamantalang pahupain ang pagdudugo ni Linda. Dahil sa malalim na ang gabi, sinabi ng matanda na umaga na sila pumunta sa kakilalang albularyo. Matapos na malinisan si Linda ay nagpaalam na sila ni Melchor. Nagpasalamat dahil hindi ito nagdalawang isip na tumulong. Magdamag namang tinabihan ni Melchor ang asawa. Nasa tahanan na sila ng albularyo. Dahan-dahang inaalalayan ni Melchor ang asawa hanggang sa makarating sa bahay nito. Pagkarating doon, namukaan ni Linda na ito ang albularyong humilot sa kanya. Hindi ka sumunod sa biniling ko sa'yo. Ang tahanan niyo ay matagal nang naging abandonado. At sa paglipas ng panahon, naging pugad na ito ng mga aswang. Kaya ako nagawi sa tahanan ninyo. Nabalitaan kong nagdadalang tao ka at napakapanganib ng sitwasyon mo. Kaso nga lang, hindi ka pa din sumunod sa akin. Napakamalas naman dahil ang bata pa ang napiling mayanggaw na mga aswang sa tahanan ninyo. Pero hayaan mo. Susubukan kong bawiin ang nayanggaw na bata at ang napinsalang katawan nito. Wika ng albularyo. Sinimula na manggagamot ang panghihilot kay Linda. Pinainom ito ng herbal na gamot. Nag-usal na mga katagang hindi nila maintindihan. Tumagal ng 6 na oras ang gamutan at hindi naman umalis sa tabi ang asawa. Samantalang nauna nang umuwi ang matandang babae. Nang matapos na sa panggagamot ang albularyo, nagwika ito na, "Huwag ka nang mag-alala. Dahil ligtas na ang bata sa sinapupunan ng asawa mo. Pero maaaring may ilang maging diferensya sa bata." Wika ng albularyo. Nagpasalamat naman si Melchor at umuwi na ang mag-asawa sa tahanan. Bumalik na din sa dati ang pakiramdam ni Linda. Pagsapit ng sumunod na araw, inimbitahan ni Melchor ang isang pari para magsagawa ng bendisyon sa tahanan. Hindi din naman nagawa pang iwan ang asawa. 1 buwan pa ang lumipas at nanganak na si Linda. Kagaya ng sinabi ng albularyo, may diferensya ang bata.
Swerte na lamang dahil normal naman ang paghinga. Ngunit hindi nito maigalaw ang kalahati ng katawan. At sa katunayan, kulay lila na ang kalahating katawan ng bata. Sa paglipas ng panahon, naging maaliwalas na ang tahanan ng mag-asawa. Malusog din na lumalaki ang anak. Habang nananatili pa ring palaisipan sa dalawa kung ano ang ugnayan at kung nasa na nga ba ang kapitan at ang babaeng pulubi. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.